In a democracy, power comes with accountability. And every year, the Filipino people look to the President's State of the Nation address to hear the country's direction, its challenges, and its promises for the future. But beyond the speeches and political headlines lie important questions about governance, the rule of law, and the strength of our democratic institutions. Tonight, we take a closer look at the legal and constitutional issues surrounding the President's SONA, the state of the nation today, and the ongoing impeachment trial here in our country. I'm Angelique Lazo, and this is In Person. Ito ang In Person. Our guest tonight is a respected legal educator, academic leader, and constitutional law expert. He currently serves as Prefect of Student Affairs and Professor at the San Beda University College of Law. Let us welcome in person Attorney Adonis Gabriel. Good evening, Attorney, and welcome to our program. Good evening, Angelique. Thank you very much for inviting me, and I'm honored to participate in your program. Yes, Attorney Adon, if I may call you. Yes, please. By your nickname. Balikan lang po natin yung SONA 2025 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pangkalahatan po, paano nyo sinusuri ang mga naging mensahe at prioridad na nailahad ng Pangulo doon? Una sa lahat, Angelique, kailangan nating maunawaan kung ano ang State of the Nation address. Okay, so bakit isinasagawa ng ating Pangulo ang State of the Nation address? So nakatakda sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, na haharap ang ating Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular session ng Congress. So nangyayari ito sa ika-4 na Lunes ng Hulyo taon-taon. Layunin ng State of the Nation address ay ipahayag ng Pangulo ang mga programang nais niyang ipatupad sa kanyang administrasyon. At kaakibat na rin ito ang paghingi ng suporta ng Kongreso para maisakutaparan ang mga programang nais ipatupad ng ating Pangulo. So, kailangan nating suriin ang State of the Nation address sa pagtataya na naipahayag ba ng Presidente ang mga pangangailangan ng bansa at ibibigay ba ng Kongreso ang mga suportang hinihingi nito. Okay, so isang taon na nga po nakalipas simula noon. At sa inyong pananaw, alin po sa kanyang mga nabitawang salita, mga pangako o mga programa ang nailahad niya dung SONA 2025 na pinaka-naramdaman o kaya nakita po yung epekto ng ating mga kababayan? Matatandaan na sumentro ang State of the Nation address ng ating Pangulo noong nakarang taon sa pagpapahayag ng mga nakawan sa kaban ng bayan at ang paghingi ng public accountability. So matatandaan na sinabi ng ating Pangulo na ilang taon na sinasamantala ng mga ilang tiwaling namumuno sa pamahalaan ang kaban ng bayan at nabanggit nga yung katagang mahiya naman kayo. Yes. So ito ang sentro ng State of the Nation address ng ating Pangulo noong 2025. At sa ngayon, hindi maikakatwa na sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan, lagi nilang naalala yung katagang ng ating Pangulo na mahiya naman kayo upang mailahad sa ating mga namumuno na kailangan nilang isipin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Sa usaping pang-ekonomiya, kasama po dyan yung infrastruktura at mga serbisyo po ng ating pamahalaan. Alin po kaya sa mga programa sa ilalim ng mga ito ang sa tingin po ninyo na na-accomplish nitong taon? Okay. So, sa State of the Nation address ng ating Pangulo, hiniling niya sa ating Kongreso na magpatupad ng batas na magpapadali sa ating pamumuhunan sa ating bansa. So, meron tayong Create More na nagpababa ng corporate income tax at ease of business. So, ito ay naglalayo na mahikayat yung mga namumuhunan na magnegosyo sa ating bansa. So, sa infrastruktura, nasaksihan natin mga makalipas ang
ilang buwan na pinasinayaan ng ating Pangulo ang pagbubukas ng ilang public schools. So may naipakita nito na pwede palang magsagawa ng government projects sa loob ng 4 na buwan na walang bahid ng korupsyon. Okay, so ito yung mga sa mga social services, andyan pa rin yung ating 4Ps at saka iba't ibang mga social services programs na pinapatupad ng ating bansa. May mga kritiko na nagsasabing, sabi nga nila, na may mga pangako na hindi daw po ganap na naipatupad, or naipapatupad. Gaano kahalaga po ang papel ng mga ahensya ng pamahalaan, maging yung mga mambabatas, dahil sila nga po yung nagsusulong ng mga batas, para matiyak na maisusulong po ito? Okay. Una, kailangan din nating maintindihan ng ating Pangulo ay siya ang pinakamataas na leader ng executive department. Sa atin pong pamahalaan, may 3 po na ahensya ng gobyerno na namamahala sa ating pamahalaan. So, executive department, meron tayong legislative department, ito po yung Kongreso, at yung judicial department, ang ating mga korte. Yes. So, ang tagumpay ng mga programa ng gobyerno ay hindi lamang nakasalalay sa isang departamento. Kailangan yung suporta at kooperasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno. So, ang presidente ang kumukumpas sa executive department at kinakailangan niya yung suporta rin ng ating legislative department at ng judicial department. So, kung may mga kritiko na nagsasabi na hindi pa naipapatupad yung ibang mga programa ng ating pamahalaan, kailangan din nating isipin kung ano ang naging rason bakit hindi ito naipatupad. Ito ba ay sa kapabayaan ng isang departamento o dahil sa walang kooperasyon ng iba't ibang departamento ng ating pamahalaan? Kasama na dyan yung meron bang budget, Kasi Tama mahalaga po. para ma-implement ito. Hindi tatakbo po ang sasakyan kung walang gasolina. So, kailangan may suporta ang ating pamahalaan upang maisakatuparan ang ating mga programa. Pero largely po, nakita niyo po ba yung kooperasyon? Okay. In general naman po, sumusuporta naman po ang ating iba't ibang bahagi ng ating pamahalaan, ang Kongreso. Although talagang mabagal po ang pagpapatupad ng batas, pero hindi naman po pwedeng madaliin ang paggawa ng batas. Dahil baka sa pagmamadali natin, lalong hindi natin makamit yung gusto nating yung solusyon na kailangan natin. At sa implementasyon din po, dahil di ba may mga kaso rin pong mga naisampa, di ba, sa mga sinasabing mga maaring sangkot, sa mga proyektong hindi na isakatuparan dahil missing nga po o kaya ghost project nga po yun. Kailangan din po siguro mas mabusisi rin po yung pag-release ng pera at pagsisiguro na ito po'y talagang nagagamit, sa mga proyekto. Opo. Sana po dito po sumentro ang ating pamahalaan sa pagtitiyak na ang pera ng kaban ng bayan ay hindi nasasayang at hindi na nadadala sa mga illegal na gawain. At nabanggit niyo po yung pagtakbo ng mga kaso sa ating mga korte, talaga po na gugugulin ng panahon ang pagtakbo ng isang kaso dahil 20 partido sa bawat kaso, andito na po yung nagrereklamo at inirereklamo. Yung nirereklamo rin po ay meron din po mga karapatan sa ating konstitusyon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Maaring na dawit lang siya or na, di ba, maling, nga ba? Opo, due process. Due process ang Lagi nating kailangan. naririnig yung due process. Yes, So, opo. in simplest terms po, due process simply means the right to be heard. Yes, oo. So, pwede nating parusahan ang isang nagkasala, pero bago natin gawin yon, kailangan muna nating marinig ang kanyang panig. At siguraduhin natin, na talagang siya yung sangkot doon. Tama po. Okay. At bilang isang law professor, paano po dapat tingnan ng ating mga kababayan ang SONA? Isa po ba itong political speech? Ano po yung mahalagang mekanismo ng accountability na lumalabas din dito? Okay. Isa po itong political speech at paghingi ng public accountability. Okay, so ito po isang political speech dahil ang layunin po ng State of the Nation Address ay mahikayat ang bawat isa na tumulong sa gobyerno. Pangunahin na po dito yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At isa rin po itong pagtawag ng public accountability upang paalala sa ating mga namumuno sa pamahalaan
na ang paghawak ng pwesto sa gobyerno ay isang privilege. Ito ay hindi karapatan, kundi isang pribilehyo na may kaakibat na responsibilidad. Parang report card, ano po? Tama po. Ng presidente at ng kanyang administrasyon. Tama po. So, ang State of the Nation Address po ay isang report card at isa rin pong ito parang lesson plan na ito yung For the nangyari coming, nung oo. nakaraang taon at ito naman yung gusto kong ipatupad sa hinaharap na taon. Parang roadmap, ano ho, Opo. na dito tayo dapat magbigay ng pansin. Okay, sa inyo pong palagay, ano po ang pinakamalaking hamon na hinarap ng administrasyon sa pagpapatupad po ng mga programang inihayag or naihayag, hinahayag tuwing meron pong SONA? Okay. Nabanggit niyo po kanina, Miss Angelique, no? Kailangan natin ng budget. Yes, Okay. opo. So, taon-taon po, ito po ang pinakamalaking hamon sa bawat presidente. Maraming gustong ipatupad ang ating presidente, pero may limitasyon lamang po ang ating resources. So, kung kaya't binabalanse po ng ating pamahalaan yung mga prioridad na programa na kaya nating tugunan dahil sa limited resources natin. Kung bibigyan po ninyo ng legal at governance assessment, paano nyo po ilalarawan ang naging pagganap ng pamahalaan mula sa naging SONA nung nakaraang taon hanggang ngayon? Okay. So, pinapakita ng ating Pangulo ang tinatawag nating rule of law. Yes. Okay, so sa rule of law po, ang ibig lang sabihin po nito ay ang pagpapatupad ng batas na walang kinikilingan. So sa isang lumang kaso, ito po yung Villavicencio versus Lucban, sinabi po ng ating Supreme Court doon sa wikang Ingles, ours is a government of laws and not of men. Yes. So sa pagpapatuloy, sinabi po ng Supreme Court doon na law is the only supreme authority in our system of government. And every person who by accepting office in the government is all the more strongly bound to submit to that supremacy, to observe the limitations which it imposes by the exercise of the authority which it gives. So sa madaling salita po, ang ibig lamang sabihin nito ay walang kinikilala ang ating batas. Kaalyado man yan o kaaway sa politika, kailangang ipatupad ang batas ng pantay-pantay. So sana po ito ay patuloy na ipanawagan ng ating Pangulo na ipapatupad ang ating batas kahit sino ang tamaan. Yun nga po yung image, di ba, yung Lady Miss Justice, di ba, nakapiling ang kanyang mata habang hawak po niya yung scale. Tama po. So ibig lamang sabihin nito, wala pong kinikilala ang ating hustisya sa katayuan mo sa estado, mayaman, mahirap, pantay-pantay ang pagtingin ng hustisya sa atin. Okay. At sa ating pagbabalik, Attorney Adon, pag-uusapan naman natin ang mga inaasahan sa SONA 2026 at ano ang mga mahalagang isyong dapat tugunan ng pamahalaan. Sa pagpapatuloy po yan ng In Person. Nagbabalik po ang In Person at kasama natin ngayong gabi si Attorney Adonis Gabriel. Alright, so Attorney Adon, sa papalapit na SONA 2026, which will be again on the last Monday of July, this year, July 27. Ano po? Anong mga pangunahing issue na inaasahan po ninyong tatalakayin ng Pangulo sa kanyang talumpati? Okay. Inaasahan ko po na hindi bibitawan ng ating Pangulo ang kanyang panawagan ng public accountability. Yes. So sana po ay ipanawagan niya sa ating mga ahensya ng gobyerno na madaliin ang lahat ng investigasyon upang sa ganoon ay mapanagot natin yung mga taong nagkasala. Okay? So sa kwan naman po sa ekonomiya, inaasahan ko na tutukuyin ng ating Pangulo yung mga programa upang maipaangat natin yung kabuhayan ng ating mga kababayan. So sana po ay matalakay din po ng ating Pangulo ang usapin tungkol sa West Philippine Sea, yung
paglalaban po natin ng ating karapatan ng soberanya ng ating mga nasasakupang teritoryo. And very timely rin dahil kaka-celebrate lang po natin ng ika-10 anibersaryo, ano po? Ng 2016 Arbitral Award. Yes, Arbitral Award. And then this comes at the heels of a statement by the Chinese scholars na sinasabing konektado daw po ang Batanes Batanes sa Islands. Taiwan. Opo. Pero although nagsalita din po ang Chinese government na hindi po nila kinikilala, no? Opo. Yung pag-aaral na yun. Opo. Pero ano sa tingin po ninyo? Kasi po sa 1935 Constitution po, kasama na po sa definition ng national territory ang Batanes Island Group. Although sa Treaty of Paris, yung Philippine Archipelago po, hindi kasama yung Batanes Island Group, pero ito po ay covered ng statement ng territories over which the Philippines exercise jurisdiction under the 1935 Constitution. So, 1935 pa lang, meron na tayong claim over the Batanes Island Group. And yung mga ibatan po will not take this sitting down. Ano? Sana po ay hindi pamigay ng ating pamahalaan kahit na 1 pulgada lamang ng ating teritoryo. Ipaglaban po na sana natin yung soberanya natin upang sa ganun ay wala pong parte ng ating teritoryo na makuha ng ibang lahi. Opo, although the president himself, di ba, nabanggit niya, not 1 square inch of our country ang kanyang ipamimigay. Ano, Sana po sa ay ibang patuloy bansa. po na ipaglaban ng ating Pangulo at sa mga susunod pang leader ng ating bansa ang ating karapatan sa ating territory. Okay, you mentioned briefly a little bit about the economy. Ano? Sa gitna nga po ng mga hamong pang-ekonomiya, of course, sa ordinaryong tao, kita po nila yan sa presyo ng mga bilihin. No? Although nag-slow down po yung inflation rate, technically speaking, mahal pa rin yung kanilang binibili, ano ho, na pagkain, etc. Pagdating po sa, andyan din po yung kalusugan, ano ho, ano po yung mga mahalagang mensaheng dapat marinig pa rin ng ating mga kababayan pagdating po dito sa mga isyong ito? Ang pinakamahalagang mensahe na kailangang ipabot ng ating Pangulo ay sabihin sa ating mga kababayan na alam niya ang estado ng ating bansa. Alam niya ang problema at suliranin ng bawat isa. At alam niya rin ang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. So, mahirap sa ating leader kung hindi niya alam ang problema at wala siyang programa. Kaya sana po ay pagtuunan ng pansin ng ating Pangulo yung mga pangunahing pangailangan ng ating mga kababayan at yung mga konkreto at espesipikong mga programa upang matugunan o masolusyonan yung mga suliraning ito. I think it's quite apparent naman na alam ng Pangulo ano po yung mga problema because andyan din po yung mga additional programs na for instance ang unang ginang ay nakikita rin natin na tumutulong na namamahagi po ng mga bigas ano, sa mga komunidad. Ano? Pero bukod po dyan, paano po dapat nating sukatin kung naging matagumpay ang isa pong SONA? Okay. Ang sukatan ng State of the Nation Address ay kung ito ba ay naramdaman ng pinakamababang bahagi ng ating pamayanan. Kung ito ba ay nakapagpaangat sa kanilang pamumuhay, ito ba ay nakapagpaayos ng ating pamamahala sa pangkalahatan. So, marami pong mga suliranin na hindi po maisisisi sa ating pamahalaan. So, una po dyan, isa na po dyan yung Middle East crisis. Yes, I was gonna say. So, wala po tayong kinalaman sa sigalot na ito, pero yung epekto po nito ay ramdam ng bawat isa sa atin. So, kung kaya't dapat lagi pong handa ang ating gobyerno na tugunan kahit na emergency o crisis. Yung pong tugon, ano, I remember nagpamahagi po ng ayuda in the form of parang, ano nga ba, fuel subsidies. Opo. And of course, hindi ho din pwedeng itaas lamang bigla-bigla po yung mga pamasahe dahil meron din pong kaakibat na consequence po yun, ano? Tama po. Oho. So marami pong mga recommendation at that time kung paano natin matutugunan yung problema ng pagtaas ng presyo ng langis. Isa na po dyan yung sinasabi nila na tanggalin yung excise tax. Pero sa mga ekonomista po natin, hindi po ito makakabuti sa ating bansa.
Kaya pinatupad po na ating Pangulo yung alternatibo na magbigay ng ayuda sa pinaka-apektado. Ito po yung mga mananakay at ito po yung mga tsuper na nagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Kayo po'y bilang isang constitutional law professor, ayan, ano po yung issue or mga issue sa rule of law at good governance na inaasahan po ninyong bibigyan diin sa SONA 2026? Okay. So, gaya na nabanggit ko kanina, Miss Angelique, no, kailangan pa rin patunayan ng Pangulo na wala siyang kinikilala sa ating mga namumuno. Na ipapatupad niya yung batas, pantay-pantay, kalyado, kaaway sa politika. Na ang batas ang namumuno sa ating pamalaan, hindi yung pagkakaibigan o kasapi ng isang organisasyon o grupo. So kailangan ipakita ng ating Pangulo na walang kinikilingan ang ating batas at ito ay ipapatupad niya ng pantay-pantay. Madalas naririnig natin sa publiko na parang kulang pa daw po yung mga pangalan na nakikita po nila na nilalabas po ng ombudsman. Ano po sa Opo. tingin niyo dyan? So, gaya po ng nabanggit ko kanina, Miss Angelique, no, may mga procedures po na pinapatupad ang ating mga ahensya. So, ang Office of the Ombudsman, ang Department of Justice, merong mga procedures na hindi pwedeng laktawan. Dahil kung may lalaktawan po tayong proseso, pwede pong i-invalidate o i-nullify ng Supreme Court yung proseso dahil sa violation ng procedural due process. Kaya maingat po ang mga investigating agencies natin, Office of the Ombudsman, DOJ, sa pag-iimbestiga para hindi ma-technical. Dahil mas masakit po na sa kalaunan, gumugol tayo ng ilang taon, pero i-declare lang ng ating Supreme Court na null and void because of violation of due process. So hindi pwedeng inutos lang tapos gagawin na dapat dumaan talaga sa Opo. proper procedure. So, meron po tayong tinatawag na pagtugon doon sa probable cause or prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na pinapatupad ng DOJ at ng Office ng Ombudsman para maihain yung reklamo sa Sandigan Bayan. Otherwise, madidismiss po yung kaso kung hindi nila matutugunan. We just wasted time and energy And resources. Okay. Pinanatili po ng Pangulo ang pagtutok sa mga issue na karapat-dapat tutukan ng pamahalaan. Sa tingin niyo po ba, mababanggit ng Pangulo ang tungkol sa ongoing impeachment trial na alam po natin binabantayan din ng ating mga kababayan ngayon, ano po kaya ang aasahan natin tungkol dito? Will he mention this kaya? Ang State of the Nation Address, again, ay ang pagtalakay ng estado ng ating bansa. Right. Hindi maisasantabi ng ating Pangulo ang proseso ngayon sa Senado, ang ginagawang impeachment trial. So, kailangang ipaliwanag ng Pangulo na hindi niya iimpluwensyahan ang mga senador, ang ating mga members of the House of Representatives sa impeachment process dahil ito ay independent process. At kailangang ipakita ng Pangulo na hahayaan niyang gumulong yung impeachment process nang wala siyang control. Kailangan din mag-ingat din ng Pangulo, na yun na nga sabi nyo, hindi pwedeng impluwensyahan, hindi pwedeng sabihin na mas mataas ang executive sa legislature, di ba, legislative body. So there's that element of respect, Tama po. and allowing other Sa, branches of government. sa College of Law, tinatawag po natin ito na separation of powers. Yes, that's right. So, in general sense, ang separation of powers lamang po ay naglalayon na hindi pwedeng manghimasok yung isang departamento sa mga pagtugon ng mga responsibilidad ng ibang departamento. Ang impeachment trial po ay isinasagawa ng Kongreso at hindi po pwedeng panghimasukan ng ating Pangulo dahil mababiolate niya po yung doctrine of separation of powers. Okay. At sa ating pong pagbabalik, tatalakayan naman natin ang isa sa pinakamainit na issue nga pong pampolitika sa bansa ngayon. Ito ay walang iba kundi impeachment trial ng pangalawang Pangulo sa bansa. Sa pagpapatuloy po yan ng in-person.
Nagbabalik po ang in-person at kasama pa rin natin ngayong gabi si Attorney Adonis Gabriel. Okay, so Attorney Adon, marami ang nakarinig sa salitang impeachment. Actually, bukang bibig na yan ng mga Pilipino. Ngunit hindi rin po ganap na nauunawaan ang prosesong ito. Ano? Because na-impeach na po sa Kongreso pero dinala sa Senado para sa paglilitis. Pero it's still called the impeachment trial, di ba? Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano nga ba ang layunin ng impeachment sa ilalim po ng ating saligang batas? Okay. Yung impeachment po natin ay nakatakda sa Article 11 ng 1987 Constitution. Ang impeachment po ay ang paghingi ng accountability sa mga matataas na leader ng ating pamahalaan. So meron lamang pong 5 opisyales na impeachable. Ito po ang President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman. So sa madaling salita po, ang impeachment ay ang pagpapanagot sa mga matataas na namumuno sa ating pamahalaan. So ito po yung proseso na kung saan titingnan po kung ang impeachable officer ay nalabag niya ang kanyang mandato sa saligang batas, sa ating saligang batas, o nakagawa ba siya ng tinatawag nating impeachable offense. Usually, a very grave matter po ito, hindi pero Opo. light matter. So nakasad din po sa ating Constitution yung grounds for impeachment. So andyan po yung culpable violation of the Constitution, bribery, Graft and Corrupt Practices Act, treason, betrayal of public trust, and other high crimes. And I think these are all part of the articles of impeachment na Opo. isinapalaban sa ating So kung makikita po Pangulo. natin yung may 4 po na articles sa laban sa ating articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente. At kung mapapansin po natin, bawat article po nakakabit lahat yung impeachable offenses, betrayal of public trust, other high crimes. Yung threat po, Threat, betrayal of public trust, and other high crimes din po yun. kasama rin yun. Doon po nila dinala yung threat di umano ng ating Vice Presidente sa ating Presidente at saka sa First Lady. First Lady and the former House Speaker. Yes. Ang impeachment ba ay isang legal process? Kasi nabanggit mo proseso po ito, no? So legal ba ito? Is this a political process? Dahil yun na nga po, hindi naman ho lahat ng mga senator judges ay merong Abogado. legal background, pero may mga kaalaman po din sila. Nag-aaral din naman po sila, no? So paano po dapat natin maunawaan ito? Sa pinakahuling desisyon po ng ating Supreme Court, ito po yung decision sa Duterte versus House of Representatives. So kung matatandaan po natin, noong 2025 po, meron ng impeachment proceedings na isinagawa. Pero dineclare po ng ating Supreme Court na unconstitutional yon. Okay? Dahil nalabag niya yung tinatawag nating one-year bar rule. So sa ating saligang batas, hindi inahayaan na magkaroon ng lagpas sa isang impeachment proceeding laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Nalabag daw yon, sabi ng ating kataas-taasang hukuman. At ipinaliwanag ng Supreme Court doon na ang impeachment process ay political, legal, constitutional process. So ito ay isang political process dahil ang maghahain ng impeachment complaint or ang maghahain ng impeachment case rather ay mga members of the House of Representatives. Yes, opo. Ang tatayo po na judges sa impeachment trial ay mga senador. Kaya po sinabi ng Supreme Court, it's a political process. Dahil magdidesisyon ang mga senador at sa botohan. Okay. So ang mga senador po ay hindi po huwes, hindi po mga abogado, at magdidesisyon po sila base sa pagtaya nila sa mga ebidensyang ilalabas sa impeachment trial. Ito rin po, ang impeachment process din po ay isang legal process. Kung mapapansin po ninyo, kung nanonood po tayo ng impeachment trial, meron po tayong rules na sinusunod. Hindi lamang po pwedeng i-submit ang isang dokumento nang hindi ino-authenticate. Hindi po pwedeng
i-admit ng impeachment court yung video recording ng walang proper authentication. So it's a legal process. So mapapansin nyo rin po, bawat tanong may objection. Kasi meron pong rules na kailangang sundin. At panghuli po, ito ay isang constitutional process. So ito po isang constitutional process dahil lahat po ng mga tao na apektado ng impeachment trial ay may mga karapatan sa ating saligang batas. So nabanggit ko kanina, due process. Isa sa mga naging rason kaya na-declare unconstitutional yung naunang impeachment case laban sa ating pangalawang presidente ay dahil hindi binigyan ng pagkakataon yung ating vice presidente na makapagpaliwanag. Walang due process. Okay. Paano dapat timbangin ng mga senador, no, ang kanilang tungkulin bilang mga hukom sa kaso? Sa kabila nga po na sila may mga political affiliations. Alam naman natin sa simula pa lang kung sinong kaalyado nino, di ba? Opo. So how do you do that? Okay. So, dapat nating maalalahanin, parating alalahanin, yung kanilang sinumpaan. Yes. So, matatandaan po natin na bago sila nagsimula bilang impeachment judge, sila po ay nanumpa. Yes. Na sila ay magdedesisyon base sa ating konstitusyon at base po sa ebidensya. So, kaya dapat po ang ating mga senador ay bukas sa pagtanggap ng mga ebidensya. So, kailangan isantabi nila yung kanilang political affiliations at tignan nila kung yung ebidensya ba na ilatag sa impeachment trial ay would constitute impeachable offenses. At kuminsan nga po, ito naging pagpuna na rin po ito ng mga kababayan natin, pati mga legal experts, na parang tumatayo bilang prosecution lawyer Or defense defense lawyer. lawyer po yung mga senator judges. Opo. Sana po may pakita ng ating mga senador na sila po ay impartial. So, impartial po, ibig sabihin po ay titignan lamang nila ang ebidensya ng walang kulay. Sana po ay isantabi nila yung kanilang political affiliation sa pagtanggap ng mga ebidensya upang sa ganon ay maging katanggap-tanggap yung magiging desisyon ng Senado bilang impeachment court. It's hard to do then kasi talagang, kumbaga, kilala ka na ng publiko, di ba, na ito yung naging stand mo for the longest time. Opo. So, mahirap din po i-shed yung ganong image. Ano ho? Talagang mahirap po yan dahil sa mga hukom po, meron pong dalawang persona ang ating hukom. So, hukom, ang isang persona niya ay isang pribadong mamamayan. At yung pangalawang persona niya po ay isang hukom na walang tinitignan. So, sana po ay i-embody ng ating mga senador yung personality ng isang hukom na kahit po tayo ay may paniniwala, kahit po tayo ay may political affiliation, ay makakaasa po ang ating mga mamamayan na magiging patas po tayo, impartial, sa pagtaya ng mga ebidensya na ilalatag sa impeachment trial. Attorney Adon, ano po ang kadalasang epekto ng ganitong pagdinig sa usaping pang-ekonomiya ng bansa? Because meron ding ibang mga kababayan natin na sinasabing, ay nako, bakit kasi we're wasting time sa kanilang pananaw, na dapat tinututukan po ay ang mga gastusin, pangkabuhayan, ganyan. So yun po yung pananaw ng ilang sektor. Okay. So, sa international community po, yung mga ganitong proseso ay nakapagpapatatag ng kumpiyansa sa ating pamahalaan. Kasi kung nakikita po yung paglabag sa ating mga batas, nakikita po yung paglabag sa ating konstitusyon, at hindi po natin pinananagot yung mga sangkot sa mga usaping ito, mawawalan po ng kumpiyansa yung mga mamumuhunan. Dahil alam nila na kahit may nakagawa ng pagkakamalay sa ating bansa, ay hindi natin pinananagot. At again, hindi man ito direkta na makakaapekto yung ginagawang pagdinig sa Senado, hindi man ito direkta nakakaapekto sa sahod ng mga manggagawa natin, sa pamasahe natin, pero sa pangmatagalan po, ito po ang magiging pundasyon ng ating pamahalaan. So kung patatatagin po natin ang ating pundasyon dahil hinahabol po natin yung mga nagkamali,
pinapatatag din po natin yung ating demokrasya. At magiging matibay po ang pundasyong ito kung ito po ay lagi nating babantayan. So kailangan ipakita na pwedeng pagkatiwalaan ang ating mga institusyon na Opo. tumatakbo po ng maayos ang accountability, yung pong Opo. pagkamit ng katarungan sa Otherwise, ating hindi na bansa. po sila mamumuhunan dito. O yun na nga, kahit anong imbita natin sa kanila ay lalayo sila sa atin. Ano? Opo. Okay. At banggitin ko na rin to because madalas ko rin tong nakikita sa mga memes sa Facebook na talaga ang pakay lang daw nito ay para hindi na makatakbo sa posisyon ang ngayon si Vice President Duterte. Okay. So, kailangan natin pagkatiwalaan yung ating institusyon. Of course, sa lahat ng mga proseso, merong panig at merong mga kumokontra sa ating mga proseso. Pagkatiwalaan natin yung ating institusyon. Nakalagay po sa ating saligang batas ang proseso sa pagpapanagot sa mga matataas na namumuno ng ating pamahalaan. So kung ang tingin po ng ibang nating mga kababayan ay ito ay isang pagsayang lamang sa oras, so parang pagtalikod na rin ito sa ating saligang batas. Ito ay pagyurak na rin sa ating karapatan na panagutin ang ating mga namumuno. At talagang kung gusto natin maging patas ang laban, kung ang maliit na tao po mabilis na hulihin, arestuhin para sa isang minor infraction, dapat ganun din inilalapat din natin ng kaparehong yung application po ng batas. Tama po. At saka, pagbibigay halimbawa rin po ito sa ating mga susunod na henerasyon na ito ang mga panuntunan, ito yung mga standards kung kayo ay public officer at kung kayo ay nagkamali, mayroon kayong accountability. Kasi kung hindi po natin ipapatupad ito, yung mga susunod na henerasyon, sasabihin lamang nila, pwede pala. Pwede pala akong gumawa ng paglabag sa batas at hanggat nasa posisyon ako, walang mangyayari sa akin dahil yung mga nakaraang mga namumuno, hindi naman hinabol. They got away with it. Yes. So anarchy po ang kahihinat niyan. Opo. So wala na po yung respeto sa batas. Opo. Ayan, okay? At sa huling bahagi na pala, sandali lang ng ating pong panayam, pag-uusapan natin ang mas malawak na usapin ng rule of law, demokrasya, at ang papel ng mga Pilipino sa pagpapatatag ng ating mga institusyon. Sa pagpapatuloy po yan ng In Person. Nagbabalik ang In Person at kasama pa rin natin ang Prefect of Student Affairs at Professor ng San Beda University College of Law, Attorney Adonis Gabriel. Ayan, Attorney Adon, I feel like I'm a law student right now talking to you. Sa lahat ng mga nangyayaring political at legal, yung mga legal developments sa ating bansa, paano niyo po ilalarawan ang kalagayan ng ating demokrasya sa kasalukuyan? It's very much alive and kicking. Yes, democracy is alive. Okay, so that's the silver lining of all these things happening. Nabuhay ang ating demokrasya, gumagana ang ating mga institusyon, ang mga tao ay may karapatang magpahayag ng kanilang saloobin, pabor man o kontra sa mga pinakamataas na namumuno ng ating pamahalaan. So, kailangan nating i-celebrate ito, wag natin pong itong pigilan, wag natin po itong i-obstruct dahil ito po ang mga manifestations ng demokrasya. In fact, it is so, kumbaga, open nga po and parang sobrang free. Because when you look at social media, kung minsan, parang exage na po hindi na, talagang too much freedom in fact na baka hindi na nga totoo, Opo. yun ang pinaniniwalaan tuloy ng tao. Oo. So, kailangan natin laging tatandaan na freedom comes with it
responsibility. Yes. So, siguro naririnig natin sa Spider-Man. Yes, With so great power comes with great responsibility. So, sa pag-exercise po ng ating karapatan, lagi natin pong alalahanin yung epekto nito sa ibang tao. So, sa pag-exercise natin ng freedom of speech, lalong-lalo na kung alam natin na hindi naman totoo yung ating sinasabi, lagi nating isipin kung ano yung magiging epekto nito sa mga nanonood at ng mga nakakarinig. Pag-usapan natin ulit itong kahalagahan ng check and balance sa pagitan ng executive, legislative, judiciary sa panahong may mga malalaking political controversies. Opo. So, yung checks and balances ay pinapatupad ng ating saligang batas upang tiyakin na ang isang departamento ay hindi aabuso. So, ang isang example ng check and balance, although sa ating saligang batas, ang may kapangyarihan na gumawa ng batas ay ang Kongreso, bago maging batas ang isang bill, kailangang aprubahan ng ating Pangulo. Executive. So, yan ang isang check and balance para hindi abusuhin ng Kongreso ang kanyang kapangyarihan. So, isa pang halimbawa, although sa ating saligang batas, pwedeng mag-appoint ang ating Pangulo ng mga secretaries ng executive departments, ito ay kailangang ikumpirma ng ating Commission on Appointments. That's right. Okay, so of course, sa ating checks and balances, ang may pinakamalaking katungkulan dito ay ang ating mga korte. Kasi ang obligasyon po ng ating mga korte sa ating saligang batas na tiyakin na ang pagtugon o ang paggawa ng mga programa ng ating mga namumuno ay hindi labag sa batas o hindi labag sa ating konstitusyon. Kaya ang ating pong Suprema ay binibigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas na i-invalidate or i-declare unconstitutional yung mga ginawa ng mga ibang sangay ng ating pamahalaan. So ito po yung tinatawag nating checks and balances. So there's a healthy relationship Opo. among the three branches of government. Okay, because sabi nga, yung great power corrupts. So, Yes. para tiyakin na hindi abusuhin ng ating mga namumuno yung kanyang kapangyarihan, kailangan may magbantay. Yes. Kailangan mayroong mag-correct kung sila man ay umabuso. Yes, di ba sabi rin, absolute power corrupts Corrupts. absolutely. Yes. Okay. Ano po sa tingin ninyo ang pinakamalaking hamon sa pagpapatibay po ng rule of law sa Pilipinas sa kasalukuyan po nating panahon? Okay. Una po sa ating mga namumuno. So, pangunahin na po dyan ang ating Pangulo. So, kailangan ipatupad ng ating Pangulo ang ating mga batas nang walang kinikilala. Pangalawa naman po sa ating mga miyembro ng Kongreso, sana po ay tingnan natin yung mga programa na gustong ipatupad ng ating Pangulo kung ito ba ay makabubuti sa ating mga mamamayan, sa ating mga kababayan. At kahit na po hindi natin kaalyado ang Pangulo, kung ang mga programa po na hinihingi ng ating Pangulo ay makakapagpaangat sa pamumuhay ng ating mga kababayan, sana po ay hindi pigilan kahit hindi po nila kaalyado ang Pangulo. At of course sa ating Korte Suprema, sana po ay pahintulutan ng ating Korte Suprema na gumulong po yung mga proseso, partikular na po yung impeachment trial natin, nang hindi nila pipigilan unless mayroon po sila nakita na paglabag sa ating saligang batas. At panghuli naman po sa ating pong mga kababayan, lagi po nating isipin na tayo po ay may mga batas na kailangang sundin. So, ang batas ay kailangan natin sundin kahit tayo po ay nasa oposisyon at kahit po tayo ay kalyado ng presidente. So, hindi po natin pwedeng gamitin ang batas na pangsalag dahil tayo po ay oposisyon o dahil po kalyado nating ang ating presidente. Opo. Paano niyo po nakikita ang antas na pag-unawa ng ating po mga kababayan sa mga usaping konstitusyonal at legal? Umaangat na po ba ang kaalaman at appreciation din po ng Pilipino? Okay. Dahil po sa ating social media, madali na pong maipamahagi yung mga impormasyon at madali na rin po nating maipahayag yung ating opinion. So, kadalasan po, may mga nakikita tayo sa social media na ang nagtatalakay ng batas ay hindi abogado. So, ito po ay Is that a dangerous thing?
Isa po itong dangerous in a sense na baka hindi po nila naintindihan yung konteksto at hindi po nila naintindihan yung spirit noong Of the law. So kuminsan po kung ano yung sinabi, hindi po absolute yun, hindi po literal yun. So meron pong konteksto kung bakit po ganon ang sinabi ng batas o ganon ang sinabi ng Supreme Court. So, kailangan maging maingat po ang ating mga mamamayan sa pagsunod doon sa mga naririnig natin o pagtangkilik sa mga napapanood natin. So, kailangan nating suriin, i-validate natin kung ito ba ay tama o naaayon pa sa ating batas. So mas mahalaga po talaga yung mga legal minds like yours, madaling makita po sa mga social media. Opo. Kasi po sa social media po para po yung isang sitwasyon na lahat po ng may cellphone ay may microphone. Parang free for all, Free for all. Ayun na. So lahat po ng may cellphone ay merong medium na makapagpahayag ng kanilang saloobin. Obligasyon po ng mga eksperto, ng mga abogado o mga eksperto sa batas na kailangan din pong ipahayag para hindi po mawala yung ating mga kababayan at hindi po maniwala sa mga maling pagtataya yung ating mga kababayan. Ano kaya sa tingin niyo ang papel ng mga kabataan ngayon sa pagpapalakas po ng demokrasya sa ating bansa? Okay. Napakalaki po ng papel ng ating mga kabataan upang mapatatag pa ang ating demokrasya at mapanatili ang rule of law at accountability of public officers. So ako po ay nagtuturo sa San Beda College of Law at ang lagi ko pong sinasabi sa aking mga estudyante ay kung saan kami nagkamali, kung saan kami nag-fail, dapat wag ninyong ulitin. Matuto kayo sa mga pagkakamali namin. Alam ba nila kung saan kayo nagkamali? Dapat po nating obligasyon po bilang guro na sabihin natin kung saan nagkamali ang ating henerasyon. Obligasyon po natin bilang mga guro na ipakita sa ating mga estudyante na kinikilala natin yung ating mga pagkakamali. Otherwise, maliligaw po yung ating mga henerasyong susunod kung itatanggi po natin yung mga pagkakamali natin. And they are likely to make the same mistakes. Maulit lang yung mga pagkakamali. At That's, wala tayong that's, correct. natutunan, walang leksyon. And magkakaroon pa sila ng justification. Dahil sasabihin nila, kayo yung teacher ko nga, nagkamali. Ayun na. Pero teacher ko na siya. Ako, nag-estudyante lang niya ako. Gagawin ko rin yun. Malaki ang responsibilidad talaga. Opo, ng ating henerasyon. Yes. Para prepare natin yung ating bansa sa susunod na henerasyon. At bilang panghuli, ano po ang pinakamahalagang aral na dapat po baunin ng mga Pilipino mula sa mga usapin ng SONA, ng impeachment at pamamahala po ng bansa? Okay. So, sa ating pong mga kababayan, makinig po tayo sa State of the Nation address ng ating Pangulo. So, obligasyon po natin sa ating sarili at sa ating komunidad na alamin kung ano ang mga programa na layuning ipatupad ng ating Pangulo at para maipahayag din natin sa ating Pangulo kung ito ba ay karapat-dapat o meron tayong ibang mga programa na gusto nating ipatupad ng ating Pangulo. So, hindi po natin masisisi ang ating Pangulo kung tayo po ay tatahimik lamang. Wala po tayong karapatang sisihin yung ating presidente dahil hindi maganda yung programang ipinatupad niya kung hindi natin sinita ang ating Pangulo. So, obligasyon po natin na manood at makilahok. Tama. Huwag yung deadma lang, yung walang pake. Opo. Dahil isa lang po ang ating bansa at kailangan natin talagang tutukan ito. Opo. So, tayo po ay magkakasama sa lahat ng pinagdadaanan ng ating bansa, mahirap o mayaman, tayo po ay apektado sa mga suliranin at mga pagsubok na ating kinakaharap. So, kailangan po natin na magkaisa at magsama-sama upang makamit natin
yung ating mga layunin. Yes, ang ating mga minimithing pangarap. Sana po. Ayan po. Maraming salamat po, Attorney Adonis Gabriel, sa pagbabahagi po ninyo ng kaalaman at mga pananaw sa mga halagang isyung legal at konstitusyonal na kinakaharap po ng ating bansa. Muli, ating po nakasama ngayong gabi ang Prefect of Student Affairs at Professor ng San Beda University College of Law, Attorney Adonis Gabriel. I'd also like to thank All Home, your one-stop shop for your home needs for our set tonight. Maraming salamat po. A strong democracy is built not only on elections or political leaders, but on accountability, the rule of law, and an informed citizenry. As our nation continues to face complex challenges, may we never lose sight of the principles that keep our institutions strong and our freedoms protected. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person. Thank you, Attorney.